Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zulaika for the duration ng kanyang detention. Ito po yung hindi natin inalaw. Diyos ko ang request pa ni Pulong Duterte sa office niya pumirmi. Kaya mga Kojero, etong si Sara Duterte ay kinakabahan. For me mga Kojero, hindi yun Siyempre palalabasin nila na naaawa siya. Kawawa naman yung tao ko. Kawawa naman, nadadamay sila sa pamumuli. Di ka sa akin. Malamang sa malamang, yun ang sasabihin ni Sara Duterte. Wag ho tayong magpauto. Wala ho siyang pake mga Kojero kung ang tao niya nahihirapan o ano. Kasi kung meron siyang pakialam, dapat noon pa siya humarap. Noon pa natin sinasabihan dito sa channel Kung totoong may pakialam, etong si Sara Duterte sa mga tao niya, dapat noon pa siya humarap. Kaya ito hong kanyang publicity stunt, itong kanyang gustong palabasin na naaawa siya sa kanyang mga tao, kaya gusto niyang samahan sa pagkaka-detain sa loob ng Kamara de Representante is nothing more than number one, it's a political drama, number one. Number two, may ulterior motive dyan. Kasi kung ako nasa posisyon ni Sara at ang aking kanang kamay ay nakadetain at maaaring kumanta dahil gustong kumawala, kakabahan ako. Kasi yung kanang kamay ko yan Alam niya karamihan ng mga kalokohan ko Alam niya lahat ng mga ginagawa ko sa opisina Alam niya lahat yan. So anong gagawin ko? Babantayan ko siya. Ako lang naman yun. Pero, kung babasahin natin, i-connect the dots natin, basahin natin yung mga naganap, mukhang mas may ganong motibo si Sara Duterte. Bonus na lang yung iisipin ng mga tao na, ay, ang galing-galing naman ni Sara Duterte. Ang bait-bait naman niya, sinamahan niya sa detention yung kanyang tao. Ganyan pa iikutin niya ng mga DDMs, bubulagers. Yan ang spin nila dyan, yan ang paikot nila dyan. Kung talagang may concern si Sara Duterte sa mga empleyado niya, bakit hindi siya ang humarap sa Kongreso? Ganun lang kung kasimple yun, mga Kojero. No ifs or buts. Nakakatawa kasi yung sulat niya Ito. Siyempre si SMNI ang nagbalita, ang pinakauna nagbalita. Ayan. Sulat ni Vice President Sara Duterte kay Congressman Joel Chua para mabisita ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez matapos ipasight in contempt ang convicted criminal na si Franz Castro. Oo. May ganong slant si SM. Siyempre, hindi pwedeng kalimutan na convicted criminal si Franz Castro. Totoo din naman yun. Walang kontra doon. Totoo din naman yan. Pero siyempre, alam naman natin na si SMNI ay propagandista lamang ng mga Duterte. But anyway, ito yung sulat ni Sara. Ito yung una niyang sulat. Ayan. Dear Representative Chua, I am writing to formally request that I be allowed to stay. So take note yung unang po niyang request ay magkasama sila sa detention. Ipapadetain niya ang sarili niya. Imagine, siguro umabot kay Sara yung balita ng mga sinasabi natin sa kanya kahapon. So ang gusto niya ngayon, mga Kojero, is i-detain siya kasama ni Zulaika Lopez. Bakit? For humanitarian reasons daw. Meron daw chronic back problem that often results in migraines. Wow, doktor ka na ngayon, Sara? Hindi ba kung meron siyang chronic back problem, ang kailangan niya ay isang doctor? Hindi, boss. She has expressed since yesterday that she is nauseous and lightheaded. O di lalo ng doktor ang kailangan niya. Hindi isang Sara Duterte ang kailangan niya. She has little sleep because of fears for her security and safety. Wow! Nasa loob ka ng House of Representatives, takot ka sa security mo. Saan ka ba nakadetain? Sa Women's Correctional? Fears for her security and safety. Alam mo, Ma'am Zulaika, Attorney Zulaika Lopez, tutuusin, mas matakot ka na nandyan si Sara. hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo pag nandyan si Sara. Di natin, baliw yan. Di ba? Magpapahukay nga ng katawan ni Apo Lakay, tapos tatapon sa West Philippines Sea. Hindi mo alam kung anong gagawin yan. Delikado. She's not used to being alone and is worried that other detainees may cause her harm. Oo. Sa loob ng House of Representatives na naka-aircon ang iyong detention facility. Air-conditioned, under ka ng Office of the Sergeant at Arms, etc., etc. She is still experiencing fatigue due to jet lag and sadness about the condition of her aunt. Wow!
So gusto mo na ngayon maging psychiatrist. May sadness daw depression. She has requested me to join her so she may have peace of mind and get adequate rest. Ay, wow. Oo. Siya pala ang peace ni Zuleika Lopez. Ganon, Sara Duterte is my peace. Ay, wow. This is stupid, actually. Kahit alin dito sa mga dahilan na to, mga Kojero, hindi siya kailangan eh. Hindi naman siya doktor. Hindi naman siya pamilya. Pamilya ba siya? At kailangan si Sara mismo ang nakabantay. Ba't hindi nag-request si Zuleika Lopez na pamilya niya yun nandyan? Wala ba siyang pamilya? Wala ba siyang anak? Wala ba siyang asawa? Kahit boyfriend or girlfriend, kung gano'n ang ano niya, kanyang sexual orientation? Bakit si Sara Duterte ang kailangang nagbabantay? Alam na natin, mga Kojero, kung bakit. Kasi may tinatago. Pag may tinatago, takot. Ganun. Ikaw ba naman, mga Kojero, kahit kayo halimbawa kayo'y nasa posisyon ni Sara Duterte, hindi naman mangyayari sa atin yan. Kasi hindi tayo corrupt. Pero kung kayo'y nasa posisyon ni Sara Duterte, yung kanang kamay mo, nakadetain. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak niyan. Siya na rin mismo ang nagsabi, nag-aalala daw siya sa kondisyon ng kanyang tita sa Amerika. Iisipin niyan, ay gusto ko nang makaalis, gusto ko makalabas, kailangan ko malaman kung ano ang nangyayari sa aking tita. Natatakot ako sa security ko dito, sa loob ng House of Representatives, hindi ako secure, gusto ko nang makalabas. Ano ang pinakamabilis na pamamaraan para ikaw ay makalabas? You cooperate. Natatakot siya na baka magsalita etong si Attorney Zuleika Lopez na ikalalaglag niya. So, sisiguruhin niya na walang lalabas na kailangan bantayan ko si Zuleika Lopez, ako mismo. Imagine, mga Kojero, sa sobrang gigil niyang magbantay, tingnan nyo, nagsalita si Paulo Duterte, nagsulat kay Joel Chua. Tingnan nyo ang sinabi ni Paulo Duterte. I am writing to respectfully inform you that I have given my sister, Vice President Sara Duterte, my unconditional permission to stay indefinitely in my office to discharge her day-to-day duties. Uy, wait lang. Wait lang. Hindi kaya may constitutional issue na ito? Bakit ang isang Vice President na nasa ilalim ng ehekutibo, the executive department, ay tumatambay sa lugar kung saan gumagawa ng batas, the House of Representatives? Hindi kaya may constitutional issue na tayo dito? Baka naman si Office of the Vice President, mukhang lumalampas na, inaabuso na niya ang kanyang jurisdiction. See? Ang laking issue nito. Kailangan talaga sa loob. Alam niyo sa akin, mga Kojero, walang problema. Sige, bumisita ka araw-araw kung gusto mo talagang bantayan yung tao mo. Go! Magsawa ka. Huwag kang pumirmi sa loob. Hindi mo bahayan, hindi yan hotel. Kumuha ka ng hotel o kumuha ka ng kondo malapit sa House of Representatives, ay araw-arawin mong bisitahin sa loob. Hindi siya concerned kay Zuleika Lopez. Ang concern niya yung sarili niya. Kailangan niyang bantayan kung ano nila sabihin ni Zuleika Lopez. Kaya nga humarap na lang siya. O kung gusto niyang samahan si Zuleika Lopez, umattend siya, magpa-contempt siya. Pag na-contempt siya, di magsama sila. That's the only way na makakasama siya kay Zuleika Lopez. So, yun na nga. Panoorin natin yung response ng lower house. Sumagot naman na ang Kamara. Nagpadala po sa akin ng sulat, mga letter requests, ang si Attorney Zuleika, ganoon din po si Vice President, at saka si Congressman Pulong Duterte. Sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zuleika for the duration ng kanyang detention. Ito po hindi natin inalaw. Hindi po natin. At ang ikalima po, nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka council niya bisitahin siya sa Sunday dahil meron daw in preparation for the Monday's hearing. At ito naman po pinayagan natin subject sa guidelines ng OSA at binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So, yun po. Okay naman. Mukhang fair naman yung concessions. Yung iba doon is medical in nature. Syempre, wag naman natin hayaan natin na may mangyaring masama sa kalusugan ni Attorney Zuleika Lopez. Tama na yun. Tsaka yung doon sa
maka-attend yung kanyang lawyer tsaka isang staff para makapag-prepare sa mga hearing, okay na rin yun. Pero yung, Diyos ko ang request pa ni Pulong Duterte sa office niya pumirmi, si Zulaika Lopez, my goodness, ano yung preferential treatment? Hindi ho siya bisita dyan. Nakadetain ho siya. Hindi ho siya nandyan para magbakasyon. Grabe tong mga to. Huwag niyong gawin sa national lang ginagawain niyo sa Davao. Kung sa Davao, angas-angas kayo, hindi ubra yan sa national.